sila, nagmamahala naman. Anak ko, anak ng 7 kamote. Ano, ganun ba yun? Ano? Ganun ba tinuturo mo? Hindi ko sinasabing banal kaming masyado. Pero, inililigaw na ng maling uri ng pagmamahal yung anak mo. Ano? Di ba? O kayong mga bata kayo, nasa harap ko kayo ngayon. Ano? Pagkausapang love life, alam mo nyo, napakarami yung alam. Eh wala naman talaga kayong alam tungkol doon. Tama mali? Wala kayong alam. Paano pag na-disgrasya kayo? I-preserve mo. Eh lalo niya, ang pogi nitong mga to, oh. I-preserve nyo. Tingnan si Raymond, ang pogi, hindi niya ni-reserve nyo. Ano? Ba't may ganon? Ba't parang yung, yes! Oh. Di ba? Tingnan nyo, ito, sorry for using the name. Halimbawa, si Rancy. Si Yang. Ano? Nasaan si Yang? Ay, nawala na po siya, Pastor. Kasi nung isang araw po, kumakanta po siya, Pastor eh. Ano kinakanta? And I have run away. I have run away, yeah. Nakipagtanan na, Pastor. Tapos, pag kinausap mo yung nanay, sasabihin ng nanay sa'yo, hayaan mo na, Pastor, okay lang yun. Huli ka, balbon. Pwede pa. Pwede yun? Ano? Kapag alam mo, nakulang ang kaalaman mo tungkol dyan, humingi ka ng tulong. Ano? Amen? Humingi ka ng tulong. Huwag ka magdedesisyon. Kasi baka mapahamak ang pamilya mo. Mapahamak ang anak mo. Mapahamak ang kahit sino man. Tingnan niyo yung mga dahilan. Ano? O yung mister mo, ng babae na naman. Ano sasagot mo? Sabi nung isang beses, nasa jeep ako, yung modern jeep, yung aircon. Uy, nilakay mo ng babae manan. Kanya nga iteramiden. Okay lang dayta. Okay lang yan kaysa manlalaki. Oh? Ganon? Tignan niyo yung mga dahilan ng tao ngayon. Uy, muntik na ako dumami. Diba? Tingnan niyo yung mga dahilan. Maririnig niyo yan sa labas. Tama ba maririnig niyo yan. Naku. Kayo, mga kapatid, mahal niyo ba mga magulang ninyo? Amen? Mahal niyo ba mga anak ninyo? Kung mahal mo ang magulang mo na nagsasakripisyo para sa'yo, mag-aral kang mabuti. Amen? Aral kang mabuti. Kayo namang mga magulang, kapag nakita niyo yung anak niyo na medyo lumiliis na ng landas, sawayin ninyo. Kasi sabi doon, spare the rod that you will not spoil the child. Pastor, hindi na bata yan. Ang laki na yan eh. Remember this. Hanggang ang isang bata, kahit yung people yan, kahit na may edad na yan, as long na yan ay nasa poder mo, yan ay pananagutan mo. Amen? Unless na lumabas na siya, at may sarili na siyang buhay, okay lang. Pero hanggat hindi niya kayang tumayo sa sarili niyang paa, you are intended to guide him or her. Amen? Kasali yun. Ngayon, tingnan nyo, for we know in part, even us, marami kaming hindi alam. Maraming mga bagay na hindi kami naiintindihan. Na kaya lang namin naiintindihan dahil sa pagdating ng whole. For we know in part and we prophesy in part. But when the whole is come, the whole part will be done away. Kaya lang kami nakakaintindi dahil pinapaintindi ng Diyos sa atin kung ano yung dapat nating intindihin. Amen? Pero kung wala ang Diyos, mahihirapan kang intindihin ng isang bagay. Hindi mo magigets yun. Hindi.
Kapag nakita mo yung anak mong bata, sino rito may mga anak na bata pa? Meron pa kayong mga anak na bata pa? Yan, dapat yan, inilalagay mo na saan yan. Maga pa lang, tinuturuan mo na lumapit kay Lord, maglingkod kay Lord. Yung bata, nagpe-pray kay Lord. Amen? Yung bata, iniimplantahan mo ng salita ni Lord. Ano? Ang bihira, nakita mo yung anak mo. Uy, ang galing yung anak ko, sumasayaw. Chanel. Mira, bata pa lang yung anak mo, nagtitwerk na. Pagka magalala, paglaki niyan, ang galing niyan. Gusto mong ganon? O, diba? Kung ano, bata pa lang, dapat alam mo na implantahan ng magagandang bagay ang isip at puso ng iyong anak. Amen? Dapat alam mo. Ano mapapansin niya mabuti kung si Arnel? Halimbawa, si Arnel na lang. Ito. Si Arnel na lang. Mag-isa siya. Tapos nakita niyo sumayaw. Sayaw kikay, sayaw kikay. Parang hindi ko ma-imagine. Imagine yung itsura. Ha? Oh. Diba? Ano tinatanim mo? Bagamat kulang tayo sa kaalaman ng mga bagay-bagay, may Diyos na gumagabay sa atin upang yung mga bagay na hindi natin alam, ituro ng Diyos. Amen? Kasi talagang kulang. Tapos ito, tingnan nyo, sabi ni Pablo, yung verse 11. Alam niyo yung 11, ang ganda. Sabi doon, nung ako'y bata pa, when I was a child, I spake as a child. I understood as a child. Tingnan nyo ha. But when I become a man, I put away all that childish things. Ibig sabihin nun, lampas ka na sa pagiging bata, kaya kailangan huwag ka ng isip bata. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang isip bata. Isipin nyo lang to. Makita nyo si Pastora Mercy sa labas. Makita si Pastora Mercy sa labas, naglalaro ng text. Cha-chung! Isipin nyo mabuti. Ano? Isipin nyo mabuti, nagjo-jolin si Pastora Mercy, gano'n. Oh. Diba? Isipin mo si Sir Andy tumatakbo, Shadow! Oh, di ba? Siguro nung mga bata tayo, okay lang. Ano? Di ba? Okay lang yun. Pero ngayong may edad ka na, ilugal mo na sarili mo, ilagay mo na sa tamang landas yung sarili mo. Tama man eh. Nandun ka na eh. Mula 0 to 5, o 0 to 5, iba yan. Mula 5 to 7, iba din yan. Yung 8 to 11, iba din yan. 8 to 12, iba yan. Tapos pagdating sa 13 to 18, dapat ganun ka rin mag-isip. 13 to 18. Ano ba ang meron sa between the period of 8? Ano, pag 19 and 20 and above, dapat young pro ang isipan. Ano? Dapat ganun ang iniisip mo. Tatanggalin mo yung pagiging isip bata mo. Ano bang mga isip bata na meron pa? Ano bang mga kaisipan ng bata meron tayo? Hanggang ngayon, iba, di natin matanggal-tanggal. Nagtatampo agad. Madaling mapikon. Madaling magalit. Ano? Mamaya meron akong susubukan. Tingnan ko kung mapipikon yung taong gagawin. Pagkatapos ng worship service, mamaya. Ano? Titingnan ko kung mapipikon siya. Pag napikon siya, magsosolyan na kami ng kandila agad. Ano? Biro niyo yan. Sino kada kayo, di talagang ingana at naka-ar-arsagid? Sino sa inyo yung napaka-sensitive?
Yung tipo na hindi naman siya tinutukoy pero feeling niya siya. Yung bang may nagpaparinig, akala mo, natutulog ka, tapos yung nanay mo nasa labas, habang nagwawalis, ay, nako, yung mga anak ko, hindi pa nagigising hanggang ngayon. Napapagod na ako rito, mga hindi naman nag-aaral. Take note of the word, mga anak ko. E di syempre, kung mga anak ko, plural, hindi, baka malay mo, iba pinaparinggan niya, hindi ikaw. Pero nagtampo ka, hindi ka na kumain. Sino yung ganun dito pa nagtatampo, hindi kumakain? Ano? Si Pastora, hindi ko natatanungin kasi sigurado pa nagtampo yan, lalo kakain. Oh. Di ba? Minsan, hindi naman ikaw ang tinutukoy, pero ikaw yung affected. Napansin niyo yun? Hindi naman ikaw yung kasali, pinipilit mong isali sarili mo, kaya ka nasasaktan. Ikaw. Naalala nyo kanina, nag-aalmusal kami kaninang umaga. Siyempre, alam ka namang hapon, almusal nga eh. Kaninang umaga, kaalmusal kami. Kinuwento ko sa kanila, uy, may nakita ko sa Facebook na reels. Yung babae, nakikipagmarites. Nakikipagkwentuhan yung babae, nakikipagmarites. Tapos gusto mo yung tumatakbong bata. Ito yung maganda may wireless talaga, nagagawa ko, gusto ko eh. Tumatakbo na, sabi ng bata, Aling Vicky! Aling Vicky! Yung anak mo nahulog sa kanal! Tumakbo yung babae, ha? Takbo yung babae, gano'n. Pagtakbo ng babae, bumalik. Oh, ano nangyari? Ay, nakalimutan ko. Hindi pala ako si Aling Vicky. Oh. Ba't ka kasi sumali? Hindi naman ikaw. Dapat tinalam mo muna. Tapos nagagalit ka ngayon. Nagtatampo ka ngayon. Isip bata. Nagtatampo ka ngayon dahil sa ganung mga bagay. Kaya kasi sinasabi ni Pablo, I was a child. Kung bata ka noon, okay lang eh. Merong dahilan. Pero ngayong may edad ka na, tinatanggal na yun. Amen? Tinatanggal na yun. Matutulad ka kay Aling Vicky. Oh, sige. Oh. Diba? May terminology yung reverend namin dito dati. Ang term niya is, wala kang pake sa di mo pami. Huwag mo pakialaman yung hindi iyo. Kasi lalo ko masasaktan. Problema ng iba yun eh. Huwag kang papasok doon. Unless na sinabi nila na makialam ka. Pero hanggat hindi sinasabing makialam ka, huwag kang makikialam doon. It's their privacy. Isipin nyo to. Anong makikita nyo kung ganito ang sitwasyon natin? Sister Vilma, si Sir Andy, tsaka si Pastora Mercy, tsaka si Nanay Lydia. Nakita nyo sila ngayon. Nung nakita nyo sila ngayon, nasa labas, naglalaro. Habang naglalaro, kikwentuhan sila, ganyan. Tapos maya-maya, parang may natamaang ego. May natamaan. Sabi ni Pastora Mercy, ay, ganun ba? Wala na. Hindi na kita bate. Sabi si Randy, ikaw din. Bahala ka sa buhay mo. Tapos sabi ni Sister Vilma, tsaka ni Nanay Lydia, tayo na lang. Hayaan mo sila. Pero mo na laki ba? Makikita mong gano'n? Minsan magugulat ka na lang eh. Magugulat ka na lang. Ano saan magugulat? Yung bata. Yung 3 years old, gano'n. Naglalaro, yung mga ganong bata, 6 years old, naglalaro. Nag-away yung bata! Nag-away yung dalawang bata, nagsapakan yung dalawang bata. Nagsumbong yung anak ko sa iyo, Mama, sinampan ako ni Kanor. Bumunta naman yung nanay, asan yung bata? Yun naman, parang litong bata, gagano'n, nasa yung bata? Tapos maya-maya nakita mo yung dalawang bata, naglalaro na. Yung mga magulang magkaaway pa hanggang ngayon. Sila pa nag-away talaga. Yung mga bata naglalaro. Tapos sasabihin ng magulang sa anak, buwan niya, huwag ka makikipaglaro doon. Sasabihin ng, bati na kami, Mama. Bati na kami. Kami hindi ba? Tingnan niyo. Kaya tinatanggal ni Lord yun. Sabi ko, kayong isip bata.
Huwag kayong isipan kung nasaktan kayo ng salita ng Diyos ngayong umaga sa sermon, dapat bumalik kayo next week. Amen? Huwag mong isipin na sinasaktan ako ni Pastor, pero may kong tinatamaan. Matuwa ka. Bakit ka mo? Kasi kinakausap ka ng Panginoon sa pamamagitan ng salita ngayon eh. Ano? Amen? Kapag ikaw nandito ka, wala kang maramdaman, wala kang reaksyon, kawawa ka naman. Ibig sabihin nun, hindi nagpapahayag ang Diyos sa iyo. Ano? Pupunta ka ng church, uuwi ka, gano'n naman gano'n. Ano sabi ni Solomon? Tingnan nyo, ano sabi ni Solomon? Si Solomon ang pinakamatalinong tao sa buong mundong ito. Pinakamayamang tao sa buong mundong ito. Ano? Pero ano sabi niya sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1 o Ecclesiastes chapter 1 verse 1, everything are vanity, vanities of vanity. There is nothing new under the sun. Sisikat ang araw, lulubog ang araw, walang bago. Ano? Bakit ka mo? Parang ang pakiramdam niya, parang routine na lang ang lahat ng bagay. Mayaman ka. Pwede mo gawin ang lahat ng bagay na gusto mo. Pero bakit parang hindi ka natutuwa? Bakit parang tagilid? Kasi, kaya gano'n ang nangyayari. There is nothing new under the sun. Kasi, wala namang nagbibigay ng bago sa iyo eh. Kasi pirmi ka nabubuhay sa kung anong alam mo. At hindi ka nabubuhay kung anong alam ni Jesus para sa iyo. Dapat alam mo kung ano ang sinasabi ng Panginoon para sa iyo. At sabi ni Lord, maging matured ka na. Sabi mo sa katabi mo, maging matured ka na. Huwag kayong magagalit sa akin, mga kapatid. Alam nyo ba, narinig ko to eh. Sabi ni Sir Andy kanina umaga, kami mga lalaki, kapag emotional kami, naghahanap kami ng mga outlet, naghahanap kami ng kuweba. Pero siyempre wala nang kuweba rito. Sa kami lulusot, wala naman. No? Naghahanap kami ng quiet place, gano'n. Pag emotional kami. Ang mga kababaihan daw, pag emotional, naghahanap daw ng katismisan. Ano? Eto ngayon. Alam nyo ba, mga kapatid, sa Bible pa lang, kung papaanong hindi ka maintindihan ng iba, iniintindi ka ni Lord. Dahil at ito lang, kung comfort ang kailangan, mas nangangailangan ng comfort ang mga kababaihan. Amen? Agree kayo na mas kailangan ng comfort ng kababaihan? Oh. Kaya tingnan niyo ang ginawa ni Lord. Ilang days yung creation? Ilan? 6 days. Sino naulang nilalang? Si Adan o si Eva? Si Adan. Unang inilalang si Adan, unang nilalang yung mga hayop, nilalang yung sunrise, sunset, and buo na. Nung buo na ang lahat, saka nilalang si Eva. Tingnan niyo mabuti. Tingnan niyo mabuti. Nung si Eva ay naging tao na, ano nakita niya? Meron na siyang comfort animals. Kapag wala siyang comfort, punta na siya sa mga hayop, merong mabibigyan ng comfort sa kanya. Amen? Meron ng sunrise, meron ng sunset na magko-comfort din sa kanya. Tapos, sabi ko, meron na rin asawa na handa siyang awayin anytime. Tingnan niyo mabuti kung paano hinahanda ng Panginoon ang mga bagay na yan. You should know everyone's place. Dapat alam mo yung lugar mo. Dapat may idea ka where you belong. Dapat may idea ka kung saan tayo pupunta. Ano? Sa praise and worship, kung ang mga miyembro namin dito ay mga 60 to 70 years old or 80, dapat ang line-up namin para sa kanila. Hindi kami magla-line up ng one way dito, baka mabalian ng buto yung mga matatanda. Baka habang one way, Jesus! Siyempre, pipili kami ng mga kantang bagay sa kanila. Amen? O, wag
Pag kayong mga bata kayo, huwag niyo nga anin yung mga magulang niyo, napaka-killjoy naman ng mga magulang namin. Hindi nila market yun, huwag niyong ipili. Ano? Meron silang ginagalawan kanila, at dapat, yung kanila, dapat nagko-collaborate sa iyo. Amen? Ngayon, titignan niyo mabuti. Mas maipoproduce mo yung tamang kahulugan ng pag-ibig kung alam mo kung saan ka dapat lumulugar. No? Kung gusto mo ng tamang uri ng pagmamahal, huwag kang parang bata. Huwag kang isip bata. Kung gusto mo maka-acquire ng talagang totoong pag-ibig, huwag kang corny. Tingnan mo katabi mo, yung katabi ba, corny? May nangyari nung isang araw. Ano? Sabi sa 1 Timothy 4:12, dapat ang mga kabataan ay maging magandang example. Amen? Kukuha ko ng example ng isa. Dali lang ha. Anong grade mo na ngayon? Ha? Ikaw, anong grade mo na? Ha? 11. Grade 8 saka grade 11. Halika kayong dalawa, tayo kayo dito. Tayo kayo dito. Grade 8, tingin kayo doon. Ayan, harap kayo doon. Dito kayo. Pag utusan ko kayo, lalakad kayo, dahan-dahan ha, Panginoon ha. Halika, hawak kayo, dali, hawak lang. Ayan, hawak lang. Yung sweetik na hawak. Yung sweet na, magkapatid naman kayo, yung sweet na hawak, dali. Yan, close kayo. Ayan, tapos, dahan-dahan kayong lumakad doon, ha? Dahan-dahan kayong lumakad doon. Ano? Dahan-dahan. 1, dahan-dahan, huwag magkamadali, ha? 1, 2, 3, go. Ako'y nasa likod. May pupuntahan ako. Mga high school pa lang ito, pero, ano ba yan? Tagal-tagal. Ano ba? O balik. Biro nyo, mga bata pa lang, gano'n na ginagawa. Ano? Gagawa ka na naman ng content. Biro mo, naglalakad kami ng misis ko. Naglalakad mga high school. Kala mo naman, ano ba yun? Ang hirap-hirap. Mamamaliki kami. Hindi kami makaano dahil feeling nila, nasa boulevard. Kala mo, nasa mo? Biro mo yan? May makikita. Bagay ba? Maganda bang tignan? Ano? Magugulat ka na lang. Hello, darling. Hello. Ano ba tawagan niya ng mga kabataan? Ha? Baby. Sabi nung lalaki, 13 years old pa lang, 13. Sabi nung 13, no? Hi, babe. Nagchat-chat yun. Kumain ka na ba? Sabi naman nung 13 din isa, di pa. Naku, magugutom ka niyan. I'm caring for you. Tapos, napaka-sweet mo naman. Mua-mua, chok-chok. Tapos pag nagkita, ilang buwan pa lang sila, tapos magkakugano. Pag nagkita, gaganito. Hi. Happy mot-mot. Up. Happy mot-mot. Di mo alam? Happy mot. Ipinagtiriwang niyo yung buwan. Happy mot-mot. Para kayo nagsamang batang hamog. Happy mot. Sino nagpauso nun? Ha? Kaya yung pag-ibig, bumaba yung kahulugan. Dahil yan, pwede nang happy mot-mot. Ganito. Diba? Babaw. Ano? Buti hindi ko ito nabanggit kagabi. Kung nakita niyo mapansin, wala na. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit this world is very ruined. Itong mundong ito talagang bagsak na bagsak pagdating sa love life. Kasi maling-mali yung ating pagkakaintindi.
Maling-mali. Our love life is not from the Lord sometimes, but it goes with the passion. Kung ano yung passion ngayon, kung ano yung uso, yun ang ating sinusunod. Totoo lang, yun ang sunod. Kahapon, tingnan nyo ang nangyari. Walang masamang i-date yung kaibigan mo, kaya kung ang Panginoon ang nasa gitna niyan, okay lang. Amen? Kung si Jesus ang nasa gitna niyan, okay lang. Pero may nabasa ako kahapon, alert. Alert! Sabi mo sa katabi mo, alert! Toothpaste. Alert. Personal collection mo. Hiro mo, bakit? Alas 5 ng hapon. Nagsisimula ng lumindol sa Sogo. Ew! Tignan mo! Kung anong pinagkagagawa ng tao. Buti hindi ko ito nabanggit kagabi. Nako. Diba? Tingnan nyo yan. Alas 5 ng hapon, lumindol na raw. Oh. Diba? Yun ang dinudulot ng hindi nagbabasa ng Bible. Hindi na umiintindi ng salita ng Panginoon. I'm not a perfect one dahil meron din naman ako mga sabit sa buhay dati. Pero ang sinasabi ko rito, kung nagkamali ka, dapat yung pagkakamali mong yun, nagturo na sa iyo ngayon. Amen? Amen? Amen. Ayokong umulit-ulit ng amen dito kasi may naalala ko sa lugar na yan. Kaya ayokong paulit-ulit na amen? Amen. Amen? Amen. Amen? Amen. Ayoko na. Tama na yun. Biro mo yan. Tingnan niyo to. Malapit na tayo magbukas. Tingnan niyo mabuti. Kung inaalis ka ng Panginoon, sa pagiging isip bata, it means that the Lord wants you to be matured and wants you to walk on a different path na kung saan you can overcome. Kasi meron kayang pagtagumpayan ng mga may edad kaysa sa mga bata. Kaya inaalis ka na doon, hindi dahil ayaw ng Panginoon na maging bata ka, kundi gusto niya mag-level up ang buhay mo. Amen? Gusto niya, tapos ka na sa pagiging bata, tapos ka na sa level na yan, kaya dapat mag-level up ka na. Huwag kang maging proud ka kung tumatanda ka. Huwag mo'y kahiyanan, nagkakaedad ka. Kung nagkakaedad ka sa Panginoon, okay lang. Bakit? At least may kabuluhan ang buhay mo. Amen? Tingnan niyo, ito walang halong kalokohan. Tingnan niyo yung nasa likod niyo. Ito sorry for using this. Tingnan niyo si Sir Andy. Nasa likod niyo, anong ginagawa niya ngayon? Kota na, mga anak niya, nakatapos na, nag-aaral, nagtatrabaho na, may pamilya na. Anong ginagawa niya ngayon? Ini-enjoy na lang niya buhay niya. O diba? Wala siyang ganun wala siyang stress. Kaya, kung titingnan niyo siya, parang lang yan, sa tingin niyo, ilang taon na si Sir Andy? Ha? Ilang taon? Tamo? Kung maliligaw pa yan, makakakuha pa yan Pero dahil niya, wala na siya doon, at ang level niya ay nandoon na, hindi niya ikinahihiya yan, dahil talaga namang dadaan tayo dyan. Amen? Ano ngayon? Yung iba naman, wala mo naman. Yung iba kasi, pastor, may pastor, mapiling pa. Bakit ka mo? Pag tinanong mo yung pastora, ilang taon ka na pastora? Secret. Wow. Pinaglihiman yung miyembro, secret. Ayaw niyang malaman yung edad niya. Bakit? Hindi ka proud na umabot ka sa ganyan, at nabubuhay ka pa, umaasa ka at nagtatagumpay ka? Amen? Ayaw mo, no? Dapat makita mo yung puntong yun. Dapat maramdaman mo na ikaw ay nagkakaedad ng may dahilan.
Tingnan nyo. Last Monday, pumunta ako sa school ng aking mga anak at pinirmahan ko lahat ng card nila. Proud ako. Bakit? Sapagkat lahat ng card ng anak ko, kahit natignan nyo yung cellphone ko dyan, pinicturean ko lahat ng card ng anak ko, 90 lahat, 90 plus lahat. Oh. Diba? Lahat, si Kichan, si Kichi, si Kitchen, saka si Kicho, lahat sila. All of them. Tuwan-tuwa ako. Kaya dahil sa tuwa ko, nagchat-chat yung nanay nila. Pa, nasa na kayo? Hindi ako nag-reply. Pa, nasa na kayo? Hindi talaga ako nag-reply. Kasi yung mga anak ko, yung 4, kasama ko silang umuwi. Dinate ko sa milk tea yung mga bata. 4. Ano? Sinamahan ko silang 4. Nagtatanong na mama niyo, nasa daw tayo. Hindi ako nag-reply sa mama niya. Pag uwi, sabi ko, walang magsasabi ha, na nag-milk tea kayo ha. Iyaan niyo na. Pag uwi, yung isa, si Kicho, yung kasi kinag-debate, pag uwi namin, Mama, ang sarap ng milk tea! Kaya pala di ka nag-reply ha? Ayun, nasingin tuloy ako. Ano? Tira niya. Anong gagawin natin? Andito kayo ngayon. Mga kapatid, tanongin ko kayo ba'y nag-i-enjoy na naglilingkod sa Diyos? Ha? Kayo ba'y masaya na kayo'y pinapagpala ng Diyos? Ano? Nakikita niyo ba yung ginagawa ng Panginoon sa inyong araw-araw? Nararamdaman niyo ba na bawat araw, they are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Yung verse, di ba sabi doon? The steadfast love of the Lord never ceases. His mercy never comes to an end. Sabay tayo. They are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Nag-mini concert tayo hapon. Nagtagumpay tayo. Bakit? Kasama natin ang Diyos. Amen? Hindi nakikita ng iba yun. Uuwi ka ngayon nang may ngiti sa bibig mo at punong-puno ka ng pag-asa sa buong isang linggo mo. Bakit? You never miss this thing na kung saan sariwang pagkain ng Diyos ang natikman mo na naman niya. Amen? Na kung saan may pamumuhay nating mabuti. Remember this. Faith, hope, and love. But the greatest is love. Kung ikaw man ay masaya ngayon, it's because God loves you. Kung ikaw ay mabuti, kung ikaw ay satisfied ngayon, mahal ka ng Diyos. Matuwa ka. Alam niyo ba ngayon, kanina, nagpabilang ako. Ilan tayo kanina? 31. Sige pa. Habang ginagawa natin ang kalooban ng Panginoon, one of these days, magugulat kayo, pupulungin naman ng palataya itong gawain ito. Habang tayo nagiging tapat. Kapit lang sa Diyos, walang bibitaw. Amen? Wala. Mga kapatid, bago tayo magwakas, tatandaan natin ito mabuti. Ano? Bago tayo matapos, intindihin niyo mabuti. Tinuturuan lang tayo ng Panginoon na mag-level up sa lahat ng ating ginagawa. Tinuturuan lang tayo ng Panginoon na maging matured sa bawat sitwasyon na meron tayo. Mga kapatid, please know your place.
Alamin niyo kung nasaan ang inyong lugar. At sigurado, pagpapalain kayo ng Panginoon batay dyan. Amen? Mga kapatid, mahal na mahal ka ng Diyos. Kaya hanggang ngayon, sinasabihan ka niya tungkol sa kanyang mga salita. Dahil ayaw niya na mawalay ka sa kanyang presensya. Amen? Whatsoever you have heard tonight or today, ano man ang napakinggan mo ngayong araw na ito, magalak ka. Kasi, it's for you. At ang gusto ng Panginoon, lalo kang tumibay at lalo kang tumatag. Amen? Pahingi ako ng volume nito. Ano? Let us all stand.